Depende na sa allowance. Ganyan ang nasita sa pagdinig ng Senado sa 6.7 billion pesos na utang ng gobyerno sa mga health workers. Natapos na ang pandemya pero hindi pa rin naibibigay ang kanilang emergency allowance. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. 5 taon makalipas ang COVID-19 outbreak sa bansa, pinag-uusapan pa rin sa Senado ang emergency allowance ng mga medical frontliner noon. Hanggang ngayon kasi, may 6.7 billion pesos pang halaga ng allowances na hindi nababayaran ang gobyerno sa kanila. Kung titingnan pa raw ang pambansang budget ngayong taon, wala ni isang kusing na pondo para bayaran ito. GEA, yung na-insert na provision na amount sa the payment of HEA amounted to 2 billion. That this 2 billion was the one being vetoed by the President. Assuming na hindi ito na-veto ng President, na labas yung 2 billion, kulang pati... Bakit na-veto ito? It was included in the proposal. It was in the program fund. Sayang naman, services rendered ito. That's the... Pinagpawisan, pinaghirapan ito ng mga kababayan natin. Di tuloy na iwasang mapuna ng health worker na nasa pagdinig ang pagbuhos ng pondo ng administrasyon sa mga ayuda. Sa kwenta ng United Private Hospitals Union of the Philippines, 132 billion pesos ang budget para sa iba't ibang cash assistance programs ngayong taon. Pinagpawisan na namin yon. Dapat lang po na makuha namin. Nakakainggit nga po na yung ibang proyekto, gaya nga po ng AKAP, MAIP, AIX, Tupad at kung ano-ano pa. Sa amin na 6.7 billion po. Gaya nga po sa amin, binito pa. Pero pinakadihado raw rito yung mga hospital agency worker, gaya ng mga janitor at SECU, na umasang makatatanggap din ng pandemic allowance. Sabi ng Department of Health, pwede na sanang saluhin ito ng kanilang savings sakaling meron. Yun nga lang, masyadong malaki na raw ang halaga at inaasahang tataas pa ito dahil sa mga pahabol na apila. Kaya nasa Department of Budget and Management na raw ang bola. Ang concern lang po natin, sir, for this year po, for our 2025 GAA po, sir, wala po kasi yung special provision po natin on the payment ng arrears. Kaya po, ang initial recommendation po natin, kung meron pong mga excess po, kaya po we encourage nga po yung agency to utilize or modify their available allotment from their existing PAPs. Sakaling wala na talagang mahugutan ng pondo, sa 2026 budget na raw nila maisasama ang health emergency allowance. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.